Breaking news po tayo. Magkapatid na Remulla Brothers na buljak ng angkor ng Net25. Bakit kaya, mga kababayan? Nako po, panoorin nyo paano pasimpleng na buljak ang magkapatid na ito. Di ba may 2 billion na suhol di umano? Pero nakakaduda. Nako, eto na. Paano mabuljak ng Net25 na magandang angkor? Panoorin nyo mga kababayan. Mapapahiya yung dalawang ito. Panoorin po natin at mag-react po tayo after the video. Ibinunyag po ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya at ang kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ay 2 beses daw pong inalok ng suhol na 1 bilyong piso na masangkot sa manumalyang flood control projects. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Vic Sumintak live. Vic? Alin naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na gumagawa ng lahat ng paraan ang mga personalidad na nasasangkot sa kontrobersyal na maanumalyang flood control projects ng pamahalaan gamit ang kanilang impluensya at pera para suhulan ang mga opisyal ng gobyerno at hindi na matuloy ang kaso laban sa kanila. Ibinunyag ni Department of Internal and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na 2 beses nang nag-alok ng tig-1 bilyong pisong suhol ang mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Secretary Remulla na silang dalawa ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ang tinangkang suhulan upang ihinto na ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon sa kalihim, agad niyang tinanggihan ang alok na suhol at agad na inireport ang pangyayari kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inihayag ni Remulla na hindi direktang nakipag-usap sa kanya ang mga nagtatangkang manuhol sa kanilang magkapatid, kundi idinaan sa kanilang common friend. Niliwanag ni Remulla na hindi na rin nila ipina-entrap na magkapatid ang nagtangkang manuhol dahil ito ay verbal lamang at pwedeng itanggi. Again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Nireport ko kagad sa Pangulo to. Siyempre, una, tinanggihan ko. At nireport ko kagad sa Pangulo. Tatanong niyo kung bakit hindi namin arestuhin yung nagsusol. Ito po'y deniable Kasi ito ay hindi recorded. Ito ay binanggit lang. Walang ipinakitang pera. Parang kwento lang ginagawa sa akin. But safe to say, refused po both times. Hindi kami papayag, hindi kami magpapabili. Ipinaabot na lamang ni Remulla ang kanyang mensahe sa mga nagtatangkang manuhol na isa ay mula sa Luzon at ang ikalawa ay mula sa Visayas na gamitin na lamang nilang perang panuhol sa pagbabayad ng kanilang abogado dahil tiyak natutuluyan sila ng gobyerno na papanagutin sa flood control anomaly. Ali, inihayag ni Secretary Remulla na kung tutusin ay aabot na sa 2 bilyon ang inaalok na suhol nitong mga nasasangkot sa flood control projects ng pamahalaan para lang hindi matuloy ang isasagawang investigasyon at hindi mauwi sa pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. Balik sa inyo, Ale. Ang lakas din naman ng loob nung nag-aalok, Vic? Ang tingin ba niya kay Secretary, suhulable? Hindi daw direkta, Ali, kundi dinadaan doon sa common friend. Kaya lang, ang problema, hindi na raw nila pina-entrap na magkapatid dahil, yun nga, yung sinasabi niya, deniable daw dahil hindi naman ipinakita yung pera, kundi sa pamagitan ng emisaryo ay inaalok na kung pwedeng pag-usapan na lang kapalit ng binabanggit na halaga, Ali. O yun, isa pa yun na hindi ko naintindihan kasi ang entrapment nangyayari, yung ano na, 'di ba? Yung palitan na ng pera, 'di ba? Doon yun, hindi ko naintindihan din yung angulo na 'yon. Isa pa. Meron ng krimen, hindi ba? Yung mismong intermediary, yung mismong nagparating sa kanila anong alok ng suhol. 'Di ba krimen na 'yon? Krimen na dapat 'yon, Ali, kaya nga yung mga kritiko ng magkapatid na Remulla ay inaakusahan itong magkapatid na gumagawa lamang ng kwento. Dahil kung totoo yun, dapat sinampahan na ng kaso doon lang sa pag-aalok
mayroon ng krimen na nangyari. Oo. Di ba kung ikaw, aalukin ka ng susuhulan ka, di ba? Hindi ba yung parang, ano akala mo sa akin? Pwedeng suhulan? Anyway, we leave it at that. O ayan mga kababayan ko. The moment pa lang na sinabihan ka na kung pwedeng aregluhin or pwedeng manuhol, crime na yon. Tila kasi mga kababayan, yung dalawang Remulla brothers ay gumagawa ng kwento. Kaya ngayon, itong si Ali Soto na angkor ng Net25 ay nabuljak sila. Kita nyo naman mga kababayan, tila gawa-gawang kwento na batibot na kung talagang sinuhulan sila, pwede nang kasuhan yung tao na nagbulong sa kanila kung pwedeng. Halimbawa po mga kababayan, si Pedro, binulungan itong si John Vic. John Vic, ako si Pedro. Kaibigan ako ni Juan Bautista. Bigyan kita ng 1 bilyon. Itigil mo na yung flood control issue. Anong gagawin mo kung ikaw yung DILG? Di ba pwede mo nang kasuhan ito? Itong nagbabanggit si Pedro na kung pwedeng suhulan, sabi niya hindi daw recorded. Yung tao na nagsabi sa'yo. Ito opinion ng iba ito yung mga komento. Tignan po natin mga kababayan. Kasi mga kababayan, tila gusto nilang magpabango. Yun nga lang, hindi ka panipaniwala. Yung kwentong batibot, tila hindi gumagana mga kababayan. I-check po natin yung mga comment kung naniniwala po ang mga tao dito. Ito po, Joyce Fajardo. Los mo mga scammers. Isa rin kayo sa mga kawatan sa gobyerno. Ayan mga kababayan, nagko-comment lang ng mga napapariyak dito na nabibwisit. Parehong napakadaldal at parehong sinungaling tong magkapatid na to. Ayan yung mga komento mga kababayan. Hindi sila naniniwala. Kaya nga si Ali Soto mukhang diskumpiyado na hindi rin naniniwala at nalilito. Na nag-aalburuto na parang si Saito. Di ba mga kababayan? Kaduda-duda nga ito. Kung totoo, di kasuhan mo yung yung nagbulong sa'yo, na common friend by common friend. Hindi daw recorded. Ay, hindi yun. Hindi ka panipaniwala, sabi ng mga komento. Ito po. Nagmukha silang inosente. Ang sinabi nila, ang manuhol ay iyong mga butiti. Pero ang malaking pasimuno, di matukoy ng magkapatid. Ayan mga kababayan ko. Sinuhulan na pala kayo. Dapat hinuli nyo na ang mga nagsusuhol sa inyo. Yun nga ang sinasabi ni Ali Soto Yung tangkang bribery pa lang, yung binabalak mo pa lang na suhulan, ay kaso na yun. Ay hindi dapat daw kasi wala namang video daw. Parang kwento-kwento lang. Ayun, parang tuloy kwento-kwento ka lang, John Vic. Hindi ako pinanganak kahapon para maniwala, sabi ni Jonel Amor. Kita niyo mga kababayan? Sinungaling, sabi ni Richard Paraon. Wow, kaya pala mayaman tong magkapatid na ito. Who knows kung tinanggap nila. Ayan mga kababayan, predator, raper, certified liar tong si Pogi. Ayan, tignan nyo mga kababayan. Ito po ang mga komento Nagbabasa tayo ng komento dito. Na tila ang mga tao na nakakapanood sa kanilang mga statement na di umano ay sinuhulan sila ay hindi naniniwala. May nagko-comment, hindi ako pinanganak kahapon para maniwala sa inyo. Yan ang sinasabi, kwentong barbero, mga batibot kayo. Grabeng mga comment, galit na galit mga kababayan. Sila lang din naman ang nag-aalukan. Dapat na talaga may makulong na big fish.
O sino-sino ba ang mga binanggit ni Diskaya? Mga congressman. Sino pa? Saldico. At yung pinaka-pinsan ni Uncle ni Sandro. Yun ba yun mga kababayan? Kay Saldico. O sino ang mga binanggit? Yung magpinsan. O yung nasa taas, saka yung dating speaker, yun yung binanggit. O sino ba nadadawit dito? Kung kalaban nila sa politika, yung nagsuhol, malamang viral ito. Malamang pinosasan na ito mga kababayan. Malamang common friend nila, yan ang sinasabi. Sabi ng mga nagko-comment, hindi kami pinanganak kahapon para maniwala sa inyo. Kwentong batibot at kwentong barbero na naririnig ko lang sa mga naggugupitero. Ituloy natin. Kalokohan nila yan. Bakit di nila pinahuli yung susuhol? Sana sa kanila story maker yan sila. Ayan. Best actor kayo, sabi ni Jerry Talarok. Tell it to the Marines. Remulla. We are not born yesterday. Yesterday. Kalokohan. Ha 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 ha. Bakit kasuhan ng bribery? Ay nako po. Budol kayo. Mas malaki pa siguro matanggap nyo mula sa gobyerno. Ayan mga kababayan. Hindi po naniniwala ang mga tao dito. Matindi talaga ito. Ayan no. Banggitin nyo Remulla Brothers kung sino man yung nagtangkang manuhol sa inyo. Baka gawa-gawa nyo lang yung nagtangkang suhulan kayo. Di dapat dakpin nyo para malaman nyo kung sino yung mga nag-utos doon. Sabi ni George de Mesa, mga ong-ang din tong mga nagbabalita na to. Tanungin nyo kung sino at dapat makasuhan ang nagsuhol. Huwag naman kayo magpakatanga dahil lang sa trabaho nyo. Di ba, binanatan na nga ni Ali Soto na parang sarkastiko na ba't naman kayo susuhulan? Di ba? Yung tinangkap pa lang na sabihin mo, ano na yon? May kaso na yon. Ba't di nila hulihin ito, mga kababayan? Kaya ngayon, yung mga tao, tila nagdududa dito sa mga sinasabi ng magkapatid. Totoo ba ito o isang kwentong batibot lang? Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Kung umabot pa kayo sa bidyong ito, maaaring i-komento nyo ang mga sari-saring mga reaction nyo. Kayo ba ay naniniwala sa magkapatid na di umano may batibot na nanuhol sa kanila? I-komento nyo mga kababayan. Sabihin nyo kung anong lugar kayo. Hanggang saan kayo nanonood, abroad man o Pilipinas. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Na di umano ay may batibot na lumapit sa dalawang magkapatid na manunuhol para itigil ang investigasyon ng flood control. Sino-sino kaya ito? Di ba? This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Good job, Ali Soto. Gusto ko yung pagkasarkasim mo. Dapat nga, binira mo pa para malaman kung sino ito, di ba? Okay? Salamat. Just like, share, and subscribe to our YouTube channel, The Wonders Philippines. Salamat po.